So, maaari po ba naming malaman kung kamusta po ang inyong missionary journey as our coordinator sa iba't ibang mga distrito? Kayo po muna, Presbyter Raquel. Praise the Lord. Nagpapasalamat kami, and particularly ako, personally, nagpapasalamat ako because who we are is because of the patience ng ating minamahal na late apostle, the good man of the house, at ang pagpapayaman ng ating minamahal na Amen. Apostle Jonathan Ferriol. And this cleric that we are having right now is for us to be equipped. Amen. Lagi namin sinasabi, we have our insufficiencies, but we praise the Lord that through this cleric, we are being equipped and we are being taught of how we could coordinate well as coordinator in Amen. our district. Thank you so much po. Presbyter Eliasa, how's your leadership journey naman po? Dahil pang ilang taon nyo na po na coordinator, and ano po yung mga naging adjustment na right there and then ang minamahal na Bishop Aldrin din po ay nandito sa Pilipinas at nasa iba't ibang mga distrito na pinapadala po mismo ng ating minamahal na apostle. By the grace of God, ang Diyos talaga ay mabuti. Ako ay Amen. nagagalak at nagpapasalamat sa Panginoon na makabahagi sa ministeryo ng mahal na apostol, magmula sa mahal na Apostle Arsenio Tan Ferriol hanggang Amen. ngayon sa Praise God. ministry naman ng ating living apostle, Apostle Jonathan S. Ferriol. And looking back at where I started in the ministry, especially as coordinator, magto 2 years na ako na nabiyayaan ng Panginoon na maging coordinator sa Middle East. At ako'y nagagalak at nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil nang ang ating minamahal na Bishop Aldrin Palangka ay maipadala sa Middle East, specifically Dubai, taong 2008, Wow. ay less than 100 lamang ang ating mga mananampalataya, ang mga kapatid doon. At ang Dubai ay extension worship ng Abu Dhabi. Pero sa biyaya ng ating Panginoon, tayo ay nabiyayaan na maging katuwang ng ating minamahal na Bishop Aldrin Palangka sa pagpapasimula ng iba't ibang mga gawain sa dako ng Middle East. Kaya sa maliit na bilang namin noon, ang ating mga bansa lang na dumating kami ay 3. Ang UAE, ang Saudi, ang Qatar. Pero by the grace of God, ngayon ay pinalago na ng ating Panginoon ang mga bansa. Nasa mga 19 na ang ating Praise the inabot. Lord. At yung dating 8 churches na ating dinatnan, ngayon ay nasa 37 na. Purihin Wow, ang ating praise Panginoon. At naalala ko rin na dati nang ipadala ng mahal na Apostle Arsenio Tan Ferriol ang mahal na Bishop Aldrin Palangka sa Dubai, 2 lang talaga kaming pastor. Pero sa biyaya ng Panginoon, nang mabuksan ang Bible School sa Middle East, ay taon-taon nagkakaroon na tayo ng mga graduates. So, nang magsimula tayo ng 2012, ito ay pinasinayaan ng ating minamahal na Apostle Arsenio Tan Ferriol, kasama ng ating minamahal na Archbishop Art Ferriol. Biyaya ng Panginoon, marami ang mga nagtalaga ng mga buhay. Praise God. At sa biyaya ng Diyos, yung mga kasama namin ngayon na dumadalo ng cleric ay mga sub-coordinators Amen. na bunga na rin Wow. ng Bible School sa Middle East. Kaya noon talaga, ang mga nangangasiwa sa Middle East ay mga elders. Totoo po. Pero sa biyaya ng ating Panginoon, ang Diyos talaga ay tumatawag ng mga magpo-full-time sa ministry. Kaya yung malaking pangangailangan sa mga manggagawa, ng mga leaders, sa malaking misyon sa dako ng Middle East ngayon ay napupunan. Praise the Purihin ang Lord. ating Panginoon. Praise the God. Lord. So, Yeah. ano po ang schedules nyo ngayon? Paano kayo nagkakaroon pa rin ng time para makapag-isip ng mga activities sa Middle East?
Dahil siya rin po yung napagkakatiwalaan ng Yeah. apostle sa iba't ibang mga bansa. Ngayon, kapag kinukulang kami ng mga chances para mag-usap sa personal, Yeah. ngayon naman ay malakas na ang mga internet, ay lagi kami talagang may communication through online at ating sinisiguro na lahat ng mga vision ng ating minamahal na Apostle Jonathan Esferiol na sinishare sa mahal na Bishop Aldrin Palanca ay ating ipinatutupad din naman sa dako ng Middle East. Amen. Praise. Ito pong inyong mga distrito, may mga kakaiba pong mga bansa. Hindi po talaga mostly Christians. Sa Singapore naman po, Presbyter, paano nyo po make sure na ang mga programs and activities natin ay magiging successful? Paano po kayo nagka-come up sa mga activities na for sure, kahit hectic ang schedule ng mga kapatid, ay magiging engaging po for them? Sa biyaya ng Panginoon, lagi kaming may regular meetings. So doon na contain ang mga kapatid, nagiging aware sila sa mga programs ng church, and then ina-adjust namin yung program doon sa kanilang kalagayan. Yes. Kasi they could not be around during the midweek services dahil most of them stay in sa mga bahay. They are not allowed by their employer to go out. So makakalabas lang sila on their Sunday day off, excluding yung mga professionals that they have their own home. Pero kapag walang sariling bahay, na nasa loob ng nasa kanilang mga employer, they will just be allowed on their day off, which is Sunday. So nagkakaroon ng adjustments with the program para mag-fit in doon sa kalagayan nila at magkaroon ng positive effect at result para sa kanila. And then speaking of activities, leadership, ano po ang inyong or impact ng cleric na ito na natutunan ninyo na maaari nyo pong baunin at i-apply mismo sa inyong mga district? Presbyter Eliasa. Sa biyaya ng Panginoon, ako ay nagagalak na makabahagi sa cleric na ito dahil yung makita mo pa lang ang mga kamanggagawa, lalo na yung marinig mo yung mga testimonies nila, mga karanasan nila Amen. sa iba't ibang mga district assignments nila, nagkakaroon ka ng malaking hamon. Lalo pa na iyong marinig, makita araw-araw ang mahal na Apostle Jonathan Esferiol. Kagaya nga kanina, siya ay nanalangin para sa lahat. At doon mo makikita yung kanyang willingness na laging magturo. Kaya malaking kagalakan at malaking kalakasan sa akin na makabahagi sa gawaing ito ng Panginoon. And I'm so grateful dahil hindi lang kami ni Bishop Aldrin ang nakadalo dito sa cleric, kundi nailaban din ng mga kasama natin sa district na mga sub-coordinators. Because we know na sa Middle East ngayon ay may mga challenges sa gera, kaya talagang mas lalo nating kailangan na ma-equip. And we are so grateful dahil yung ma-witness mo ang mga gawa ng ating Panginoon at marinig mo na ang ating mga kamanggagawa ay may iba't ibang mga challenges sa iba't ibang mga destino, ay lalo kang nangahawakan sa mga pangako ng Panginoon na hindi ka iiwan, ipababayaan. Especially nitong makita natin ang AATF, Global Prayer Mountain. Talagang nakaka-bless dahil dito sa Northwestern District ay nagtayo ang Panginoon ng ganito kalaking prayer mountain. Amen. Na tayo lang meron ito Praise God. dito sa Baguio. Kaya talagang napakapalad natin ng mga Fort Watchers dahil mayroon tayong apostol na matalinong tagapagtayo ng gawain ng Panginoon. And as a wise leader of the church, nakita natin ang maraming naitayo na mga gawain sa pamamagitan ng kanyang apostol. And speaking of our beloved apostle po, Presbyter Elias, Presbyter Raquel, dahil nakasama niyo po si Apostle before, young people pa lang po kayo, naging Bible student,
ano po yung masasabi nyo na nakitaan nyo na si Apostle Jonathan, even bata pa po siya, talagang ang kaloob ng ng pangangasiwa ay ibibigay sa kanya ng Panginoon? Nung naging part ako ng National Young Watchers Department, Po. and he was our national president before, Yes. iba siyang mga siwa. He is a visionary leader. He is a proactive leader. Hindi siya naghihintay ng pagkakataon. Gumagawa siya ng pangyayari. That time, siguro marami na ring mga national president na nagdaan. They did their best. Pero nang dumating ang mahal na Apostle Jonathan Fariol, when he stood as the national president of the Young Watchers Department, parang biglang nagkaroon ng revolutionary change. Ang mga kabataan naging masigla from northern Luzon to the southern part of Mindanao. Wow. Talagang nauga. Tapos ang mga kabataan noon, dumating sa point na nakita rin, though we were just in a youth department, naipakita niya ang halaga ng ministry. Yeah. Kasi right after his tenure, he entered the ministry. Yes, that was 1993. Pumasok siya sa ministry. At yung pagpasok niya sa ministry, naging malaking hamon sa lahat ng mga kabataan. Wow. Naging malaking hamon. Nung time namin, lagi siyang magpapamiting. Pero kapag nagpamiting siya, he will not settle for less. Ang lagi niyang hinahanap, yung best. Lagi niyang hinahanap yon. Kaya noon, part kami ng Redeem Department, sabi niya, hindi pwede ang Pwede na, yeah. If you want to do something for the Lord, be sure you do it with excellence. You do Amen. it at your best. Because the God we're serving is a Amen. big God. Amen. Kaya nung panahon na yon, sabi namin, para kaming hinubog ng isang tatay. Though he was young. At Though he was halos young. close yung age po ninyo. Yes, close yung age namin. 2 years lang ang gap namin. Pero gaya nga ng sinabi ng mahal na Apostle Jonathan kanina sa morning devotion, yung natural caring ng mahal na late Apostle Arsenio Fariol, the same natural caring ng mahal na Apostle Jonathan Fariol. Yeah. Iba. Merong mga bagay na pwede namang ipagawa sa iba, pero siya ang gagawa. Hands-on. Yes, Yeah. at ipaparamdam niya, he's not doing it out of obligation. Yes. It's doing it because mahal niya kami. Yes. Mahal niya kami. And curious lang po ako, sa world perspective po kasi, ang kababaihan ay medyo nahuhuli or ipinapahuli. Usually po, ang mga leaders ay mga Okay. kalalakihan. Nakaramdam po ba kayo sa under the leadership of our beloved apostle na may time po ba na namimili siya na ang dapat leader ay lalaki or babae? Sa inyo po, sa the way he trains you, paano niyo po naramdaman na hindi nagtatangi ang minamahal na apostle? Apostle Jonathan, sa biyaya ng Panginoon, open siya sa lahat. Basta ang isang kapatid ay nakikita niyang may potential, Yes. andyan siya as leader to help you grow. Tutuklasin niya talaga, he will discover the gift in you. Ay lagi niya ring tinuturo, ang isang leader, he knows how to bring out the best in you. Kaya nga kahit sa church, sa biyaya ng Panginoon, nag-o-open siya ng mga opportunities para yung mga babae ay mabigyan din ng pagkakataon na mag-lead. Kasi sa sanlibutan talaga ay normally, pag babae, parang weak ito babae kasi leading. ito. Pero siya, makikita natin, kahit yung mga dati nang ginagawa ng mga brothers like sa scripture reading, Yes. biyaya ng Panginoon, gusto niya matry din, Yes. gawin din ng mga babae dahil ganun nga ang Diyos Yes. na kahit sa preaching, sa teaching, ano man ang iyong gender, whether you Yes. are man or woman, as long as God calls you, God Amen. has prepared you for leadership or for a certain ministry,
talagang gagamit din siya ng leader Praise God. para mahubog ka. Just like in Ephesians chapter 4:11, sadyang inilagay ng Panginoon ang kanyang mga leaders sa iglesia sa pangunguna ng apostol hanggang sa mga pastors to equip the church and yung mapasakdal ang ating mga paglilingkod. Praise God. Praise the Lord. Yes. This time po, ano po ang inyong message sa ating minamahal na apostle at siya po mismo ay nag-isip at nagsagawa ng ganitong cleric para mismong kayo po ng mga leaders ng PMCC Fourth Watch ay higit na umantas sa paglilingkod at higit sa lahat, kailangan po kasi sabay-sabay lahat nasabay-sabay ang progressive ng bawat isa. So, your message po to our beloved apostle and even to the entire PMCC Fourth Watch, Presbyter Rocky or Presbyter Raquel. Praise the Lord. I am eternally indebted sa ating minamahal na Apostle Jonathan Ferriol. Apostle, thank you very much. I just want to quote what has been mentioned by the flag bearer of Jonathan. He said, "I will be with you by heart and Amen. soul." Our district is not too big. Actually, it's one of the smallest district. But Pastor Jeric and I, together with the whole district, ministers, elders, and brethren, we would like to be with you by heart and Amen. soul. And we know this is easily said than done, Amen. but by the help of God, pagsisikapan po natin na God. madali man o mahirap, magaan man o mabigat, malaki man o maliit, sasamahan po namin kayo Praise the Lord. sa labang ito ng pananampalataya. Praise God. Thank you so much, Presbyter Raquel. Presbyter Eliasa. Praise the Lord. Sa ating minamahal na Apostle Jonathan S. Ferriol, ako po ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sapagkat ako po ay nabiyayaan ninyo ng maraming mga pagkakatiwala sa loob ng iglesia. Maraming pagkakataon po na nakikita ko ang aking sarili na hindi karapat-dapat, hindi ko kaya. Pero simula pa po noon, sa Bible School days pa, salamat sa Panginoon dahil ang inyo pong leadership ay malaking inspiration sa akin. Salamat po dahil sa inyong leadership ay tinanggap ko rin po ang ganitong pagkakatiwala na maging coordinator sa dako ng Middle East. At natatandaan ko nga po ang lagi niyong sinasabi na si Bishop Aldrin ay talagang lagi niyo pong isinasama. Noong mga unang pagkakataon po sa umpisa, talagang parang hindi ako talaga sanay. Dahil sa almost 18 years na kami sa Middle East, sanay ba ako yung laging nag-a-assist sa mahal na Bishop Aldrin Palangka sa mga programs, I see to it na maayos ang lahat and hindi ako makakilos talaga kapag hindi muna sinabi ni Bishop Aldrin. I always base my actions, Approval. lahat ng mga, lahat from Bishop Aldrin Palangka. So, nung ako'y mabiyayaan ng ganitong malaking pagkakatiwala, talagang malaking challenge sa akin. Pero I thank the Lord. I thank you, our beloved Apostle Jonathan, for the great trust. And thank you for the prayers that you continually offer for me. Salamat po. Lagi kayong nandyan para sa amin. Na bakuran kami sa mga panalangin, lalo sa Middle East na ang dami pong mga challenges ang kinakaharap namin. Pero salamat po, andyan kayong palagi. And ang aking pong karangalan, malaking kagalakan at karangalan ngayon, nararamdaman ko po na lagi pong pasamahin sa inyo si Bishop Aldrin. Praise the Lord. Malaking kagalakan po sa akin at sa buong Middle East na ang aming minamahal na Regional Overseer, Bishop Aldrin Palangka, ay laging makatuwang, makaalalay po sa Amen. inyo sa iba't ibang mga gawain. Yes, At lagi niyo po kami ipag-pray, Apostle Jonathan. Yes. Maraming salamat po. Okay. Praise the Lord.